Okay, then nandun na po tayo sa question number 5 nung ating pong pag-aaral, no? So we'll just put that into screen so makita natin po yung lahat ng ating pong mga question at yung mga patungkol sa ating aralin. Okay? Okay, we are now in question number 5 nung ating pong discipleship training, and everything that we are learning throughout this module number 1, lesson number 2 ay yung patungkol po sa repentance. At kung matapos man natin itong repentance, mga kapatid, we will lead or we will continue sa ikalawang bahagi nito and all about faith. Okay? Now dito sa ating pong question number 5, no, so far we understood several questions, and now we are already in question number 5 regarding the topic of repentance. Now dito sa ating pong question number 5, binigyan tayo po ng passage sa 2 Timothy chapter 2 verses 24 to 26. At dito po sa ating pong passage na ito, may tatlo po tayong katanungan na gusto nating i-discuss tonight at maintindihan based sa inyong mga sagot, at anuman po yung inyong mga kasagutan, ito po ay ating pag-uusapan, and then anuman yung pwedeng idagdag dun sa ating pong mga answer, we will do that. Okay, so dito read 2 Timothy chapter 2 verses 24 to 26. May tatlo po tayong katanungan. Ang sabi dito, according to verse 25, where does repentance originate from? And then ikalawang katanungan natin tonight as we read this passage and try to understand this passage is that what word in verse 25, sabi dito, reveals to us that God is free to grant repentance or not. Okay? And then also, ang ikatlong question natin tonight, no, based on this passage is, sabi dito, what two things does repentance lead to? Okay? Now, sige, let's go to 2 Timothy chapter 2 verse 24 to 26. At sabi ko nga, inilagay ko na po lahat yung mga verses natin dito sa ating slide para at least hindi tayo mahihirapan. Okay? Saka yung mga questions dito sa ating slide para po doon sa mga wala po ng manual. Okay, now dito, ito po yung 2 Timothy chapter 2, 24 to 26 sa ating pong slide, no? At ang sabi dito, let me just, okay. Now sabi dito, and the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captives to do his will. Okay, yan po yung 2 Timothy chapter 2, 24 to 26. Now, yung ating pong unang katanungan as we discussed from this passage is that sabi dito, according daw dito sa verse 25, no? Saan daw, where does repentance originate from? Saan daw po nagmula? When we talk about repentance, okay? Why we are able to have repentance? So where does repentance originate from? Okay, so yung po gustong sumagot, you may just unmute yourself and so that we can discuss whatever your answer is. So ano yung mga answer ninyo dito? Who wants to answer this question? Meron bang gustong magsalita? Ako po, Pastor. Okay, sige, Sister Walita, you go ahead. Ang sagot ko po is correcting is opponents with gentleness, God. Okay, yeah. Correcting the opponents. Opponents. Okay, yes. With gentleness. Okay. Now, aside po dun sa sinabi ni Sister Walita, meron po ba kayong mga ibang answer pa dun sa question natin, dito sa number 1 question regarding verse 25? Saan daw nagmula ang repentance? Ito ba kanino nang galing? Yun ang ibig sabihin.
Ito ba ay nagmula kanino? Who wants to answer this? Reading ko na. Kay God, Lord, ay pastor. Okay, God. kay God. Okay, so it says here, bakit natin sinabi kay God? Saan natin nakita yun, Sister Vilma? God will grant them repentance, leading them to senses and escape from the trap of the devil. Okay, so dito, tama yung sinabi mo, Sister Walita, that yung sabi nga natin, yung isa sa mga panalangin dito ni Paul para kay Timothy, nung ibinibigay niya to kay Timothy itong chapter na ito, is that para bang alam natin, di ba, ang relasyon ni Paul kay Timothy, parang si Paul ang nagtuturo kay Timothy. Si Timothy, noong mga panahon na binibigay itong passage na ito para sa kaalaman ng lahat, no? Ito pong 1 Timothy at 2 Timothy, ito ay writing ni Paul para kanino? Kay Timothy. Sino ba si Timothy? Isa siya parang mine-mentor ni Paul, no? Parang isa siyang young pastor, a very young pastor o very young leader. At dahil po ay siya medyo young pa, kaya dito tinuturuan ni Paul itong si Timothy. At napakaraming sinulat si Paul patungkol dito kay Timothy. At isa sa mga hinahabili niya dito sa ating verse dito sa chapter 2 verses 24 to 26, pinapaalalahanan ni Paul kung paano ba ang isang servant of the Lord. At dito makikita na natin sa umpisa pa lang, and the Lord's servant must, di ba? So ibig sabihin, tinuturuan dito ni Paul si Timothy regarding everything na kailangan niya malaman bilang lingkod ng Panginoon. At dito marami sinabi si Paul na dapat taglayin ng isang manggagawa ng Panginoon, na dapat merong qualities na sinasabi si Paul na dapat meron si Timothy. Na yun yung palatandaan, ito yung characteristic ng isang servant of the Lord or the Lord's servant. So kung titingnan natin dito, isa sa mga hinabili ni Paul kay Timothy is that the Lord's servants must not be quarrelsome. Unang-unang makikita natin isang quality ng isang lingkod ng Panginoon daw. No? Bago tayo pumunta doon sa ating pong question na dito, yung according to verse 25. Unang-unang binanggit dito na yung qualities ng isang servant of God. Okay? Now, ang isa sa mga qualities na binigay dito ni Paul bilang servant of the Lord is that he must not be quarrelsome. Yung hindi sa palaaway, no? Yung para bang hindi ikaw ang pinagmumula ng away ng tao. Kaya nga, 'di ba, kung ikaw ay lingkod ng Panginoon, ikaw ay Lord's servant, dapat you are not quarrelsome, no? But sabi dito, but must be kind to everyone. Hindi siya yung para bang pinagmumula ng away o palaaway, but at the same time, but sabi dito ni Paul, he must be kind to everyone, no? Kailangan kind siya sa lahat ng tao. At hindi lang yun isang palatandaan ng isang manggagawa ng Panginoon, ng isang lingkod ng Panginoon. Another quality na sinabi dito ni Paul patungkol kay Timothy na isang young servant of the Lord is that able to teach. Dapat may kakayahan magturo. Isa sa mga qualities ng isang manggagawa, ng isang lingkod ng Panginoon ay marunong magturo. No? May kakayahan siyang magturo. And then sabi doon, not resentful. No, yung hindi siya yung para bang madali na para bang hindi siya madali mag-init ang ulo or parang laging para bang yung pang resentment, yung parang nagtatampo or anything like that, no? Yun yung ibig sabihin. So dinagdag dito ni Paul yung ating verse 25. Na hindi lang patungkol sa mga tao, kundi pati na sa mga kaaway. No? Paano ang isang servant of the Lord? Kaya nga pinapaalalahanan dito ni Paul si Timothy bilang isang servant of the Lord that pagdating naman sa mga kaaway o sa mga taong maituturing na opponents must be gently instructed. Sabi dito ni Paul, no? Na yung mga opponents ay dapat they are to be gently instructed, no? At anong dahilan bakit kailangan daw nating i-gently instruct yung mga sometimes na mga tao maituturing nating parang kaaway, no? Kaya dapat daw gawin 'yon, sabi ni Paul kay Timothy, so that in the hope
no, that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth, and that they may come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captives to do his will. So, dapat daw, yung pakikitungo ng isang lingkod ng Panginoon sa mga taong parang maituturing na kaaway is that kailangan they have to gently instruct them. For what purpose? Para sa pag-asa na para bang kapag ito ay ginawa natin, as if God will touch these people so that God will grant them repentance, no? At kapag nandun yung repentance, they will be led by the Lord so that they may be led to the knowledge of the truth at magkaroon sila ng magising sila sa katotohanan, no? Ito yung sinasabi ni Paul, that they may come to senses and escape from the trap of the devil who has taken them captives to do his will. Okay, so yun yung sinasabi ni Paul dito sa verse na ito, na para bang ini-instruct ni Paul si Timothy na bilang isang lingkod ng Panginoon, dapat ganito ka, you must not be quarrelsome, you must be kind to everyone, you must be able to teach and not resentful. But also, when it comes to your opponents, sabi ni Paul, you must be gently instructing them. In the hope, yung para bang umaasa tayo, sabi ni Paul, that God will grant them repentance. Na itong taong ito, dahil yun ang gagawin mong pakikitungo sa mga taong ito bilang opponents, so that as if God will grant them, no, na sila po ay magbalik loob sa Panginoon and they may able to receive repentance from God, na ito ay magdudulot sa kanila ng kaalaman, ng katotohanan, no, the knowledge of the truth, so that they may come to their senses, yung para bang magigising sila sa katotohanan of what they are doing wrong, at sila po ay maligtas dun sa trap o pit, yung parang pinaka-trap ni devil, no? Na talagang sabi doon, he has taken them, or Satan has taken them captive to do his will. Okay, so dito sa ating pong question, makikita natin dito, binanggit dito no Paul na, yes, good evening, Sister Jenaline. Okay, sabi dito, according to verse 25, where does repentance originate from? At sabi nga ni Sister Vilma kanina, as what Sister Walita says, that opponents must be gently instructed. Napaka-importante yon that they may be gently instructed so that nandun yung pag-asa na maaring bigyan sila ng blessing ni Lord, or they may be given by God repentance. So dito, ang sagot natin from here is that where does repentance originate from? It originates from God, no? Sabi nga natin, hindi ito galing kahit kanino man, ito ay galing sa Diyos. Kaya nga may repentance tayo is because it is something that God has granted. Kaya nga dito, that God will grant. Ibig sabihin, ito'y ibinibigay ng Diyos sa mga taong kusang magbabalik loob. Di ba sabi nga natin sa mga previous lesson natin last week, ang repentance ay yung pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik loob sa Panginoon, no? At yun yung pagsisisi ng kasalanan, no? At tatalikuran yung mga maling ginagawa. At sabi nga natin last time, ang repentance is change of mind, change of the heart. Dapat merong involvement of change of action, no? Nandun yung manifestation nung action natin. So dito, ang para bang ang pag-asa, bakit kailangan maging maayos din ang pakikitungo natin sa mga taong maituturing nating kaaway o kalaban, is that nandun yung pag-asa natin na kapag pinakitaan mo siya ng mabuti, nandun yung pag-asa na baka magising sila sa katotohanan ng kanilang mga maling ginagawa at sila'y magbalik sa loob sa Panginoon at humingi ng kapatawaran sa Kanya. So as if there is a hope, no? Merong pag-asa na itong mga taong ito ay bigyan ng Diyos ng kapatawaran sa lahat ng kanilang mga kasalanan, na magdudulot sa kanila upang malaman daw nila yung katotohanan. At kapag nalaman nila yung katotohanan na yon, ay para bang magigising sila sa kanilang maling kaisipan, no? Sa kanilang mga senses, at sila ay makakaalis dun sa trap, no? Yung para bang trap na ginawa ni devil, kasi nga alam natin na ang mga tao wala sa Panginoon ay captive ni Satan, no?
ito ay kumbaga sa parang pinanghahawakan ng kalaban natin ang kanilang mga buhay. So they are captives to do the will of the devil. So nandun yung para bang prayer dito ni Paul na bilang mga lingkod ng Panginoon, dapat ganito ang ating pakikitungo sa mga opponents, no? So mga taong maituturing nating kaaway o kalaban, so that God will grant them. It means to say, it is the Lord who will grant repentance. So, repentance comes from God. Ito'y nagmula sa Panginoon Diyos. At purihin ng Panginoon dahil ito'y galing sa Kanya at repentance ay sabi nga natin, kinakailangan ito is because without repentance, there is no salvation. Sabi nga natin nung last time, without repentance, sabi nga natin, imposible talaga na sila ay pagharian ng Panginoon, no? So napaka-importante po yung repentance. Sabi nga natin sa mga nakaraang lesson natin, nakita natin yung kahalagahan ng repentance. So one thing that Paul was trying to say in this passage is that repentance originates from God. Ito ay nagmula sa Panginoon Diyos. Okay? Now punta tayo sa second question, same passage natin. Number 2 question natin, what word in verse 25 reveals to us that God is free to grant repentance or not? Yung para ba sinasabi dito sa verse 25, ano daw yung kataga o word o kataga na ginamit dito ni Paul na nagsasaad ng katotohanan na ang Diyos daw ay pwedeng magbigay ng repentance or not. It means although it originates to God, no? Sabi nga natin, ito'y nagmula sa Panginoon, pero meron ding sinasabi dito ni Paul na pwedeng ito ay hindi ibigay din ni Lord. At anong salita ang nagsasaad noon dito sa verse 25? Anong word 'yon? Tingin niyo. That reveals that God is free to grant repentance. It means to say, itong word na ito ay nagsasaad na pwedeng magbigay ang Diyos ng repentance at pwedeng sabihin na hindi rin siya, na He may not grant repentance also. O He may grant or He may not grant. Yun yung sinasabi ng salita na yon. Ano yung salita na ginamit na yon dito sa verse 25 sa inyong answer, sa inyong mga manual? Anyone? Anyone? Can someone read verse 25 sa inyong Bible, whatever translation it is? Who wants to read that? Kasi itong ginamit ko dito is NIV. Meron bang ibang translation other than NIV? Sige, Sister Mylene, pakiread nga yung verse 25. Ha? Parehas lang po. NIV rin sa'yo? Okay, so Ako, meron bang Pastor. ibang translation? Ako, Pastor. Sige. In meekness, instructing those that oppose themselves. If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Ang sagot ko dito ay, Pastor, is meekness. Okay, so anong translation niya? Sabihin ba sa'yo? Hindi ko alam po eh. Okay. So, merong New King James Version or King James Version sa inyo? Ay, King James Version, Pastor. Okay, sige. Pakiread nga sa King James. Uli. Wait lang po. Sa verse 25. In meekness, instructing those oppose themselves. If God peradventure will give them a repentance to the acknowledging of the truth. Okay. So in meekness ang ginamit na word. Okay? Now, kasi kung titingnan natin dito sa NIV, ano raw word ang ginamit dito sa verse 25 na nagre-reveal o nagsasaad na pwedeng magbigay daw ang Diyos that God may freely give or grant repentance or not. Ano yung salita daw doon na pwedeng nagsasaad noon?
So dito sa NIV, ang makikita nating sinabi diyan, or I think sa New King James Version, ang ginamit pong word dyan, just for the answer, no, is yung perhaps. Dito sa NIV, ang ginamit na word is, kung makita niyo dito, in the hope. Okay? Yung para bang in the hope. Pag sinabi nating perhaps, hindi tayo sigurado, kaya nga perhaps, maaari, ang ibig sabihin nun, maaring magbigay ang Diyos o hindi. Dito sa mga taong parang maituturing nating kalaban o yung para bang opponents na dahil sabi nga ni Paul dito na although we consider them opponents, they must be also be gently instructed. Yung para bang kailangan din natin na instruct din sila gently na kapag ginawa natin doon ay merong hope, no? And what is that hope? That the hope that God may grant or not, no? Ibig sabihin, itong in the hope, maaring pwede nating sabihin that God will grant them or God will not grant them. No? Nandun yung perhaps na ginamit dito na word sa New King James Version, I think ang ginamit na word dyan instead of in the hope, yung perhaps. That perhaps God will grant them repentance, leading them to knowledge of the truth. Okay, para bang ang ibig sabihin doon ni Paul na para bang maaring bigyan sila ng Diyos ng repentance, pero yung perhaps nagsasaad din na perhaps nasa Diyos yun, no? He may or he may not, no? Yun yung word na yon. So even though ang sinasabi ngayon dito, although repentance came from the Lord, no? Ito ay galing sa Panginoon, pero nasa Panginoon pa rin kung magbibigay siya ng kapatawaran sa mga tao when it comes to those people whom he will grant repentance or not, no? Ibig sabihin, he may grant or he may not grant. At ito ay para kanino? Sa mga taong pwedeng sabi nating maituturing natin na mga kalaban na to the sense na itong mga taong ito na tinutukoy dito ni Paul na maaring bigyan o maaring hindi rin bigyan ng repentance ni God ay yung mga taong na captive ni Satan, na ito yung mga sunod-sunuran upang sundin yung kalooban, no? Yung kalooban ng dyablo o yung para bang kanilang buhay ay talagang punong-puno ng mga paggawa na patungkol sa hindi tama, no? At ito yung mga ituturing natin na parang sinasabi dito ni Paul na parang maituturing nating mga opponents. At sabi dito, although ganun sila, pwedeng ituring na opponents, but then we must also gently instruct them. Ibig sabihin, kailangan din abutin, kailangan din turuan ng patungkol sa Panginoon Diyos. At bakit natin kailangan sila rin na i-share ang kanilang pananampalataya sa kanila is because meron nandun yung pag-asa. Pag sinabing pag-asa, pwedeng sila ay magbalik loob o hindi, no? Yung para bang nandun lagi, di ba? Kapag tayo po ay nag-share ng gospel, gusto nating i-share yung gospel, gusto nating i-share yung ating pananalig, yung pananampalataya sa ibang tao, kahit kapag ito'y isineshare natin, hindi tayo sigurado kung tatanggapin nila si Lord o hindi, di ba? Perhaps they may accept or they may not accept the Lord. Pero kahit hindi natin alam na sila tatanggap o hindi, pero nandun yung pag-asa natin na baka sila'y tumanggap kapag ito'y ibinahagi ko sa kanila itong salita. O baka itong taong ito ay magsisi kung malaman nila ang salita ng Panginoon. So nandun yung pag-asa. Yun yung sinasabi nito ni Paul. Kaya nga in the hope or perhaps God will grant them repentance. Ganon din tayo na para bang kahit maituturing natin itong mga taong ito ay lumalakad sa kadiliman o hindi tama ang ginagawa nila, dapat kailangan din natin instruct sila ng patungkol sa Panginoon Diyos dahil nandun yung pag-asa na baka sila'y magising sa katotohanan. Yun ang sinasabi ni Paul dito sa verse na ito, that they may come to their senses at makaalis sila, no? That they may escape the trap of the devil. Okay? Ibig sabihin, nandun na talaga sila sa trap na yon. Yung para bang wala nang talagang pag-asa, but then alam naman natin that there is always hope. And the hope comes from God. Kaya nga dito, sabi dito ni Paul, na
kailangan pa rin nating gently instruct them because there is hope that God will grant them repentance. Meron pa rin pag-asa. No? Kaya nga, sinasabi dito sa atin mga kapatid, how important it is for us still to share the gospel kahit alam natin na baka itong taong ito ay hindi tumanggap o hindi. Pero nasa Diyos na yon. Pero ang ating dapat gawin ay ibahagi pa rin sa kanila yung gospel. Kailangan pa rin nating i-share sa kanila, no, so that they may come to know. Ngayon, whether they will receive or they will not, nasa kanila na yon, no. And ang mahalaga doon na ibahagi pa rin natin sa kanila dahil nandun yung pag-asa lagi na baka itong mga taong ito ay magbalik loob sa Panginoon. So dito merong pag-asa na sila'y magbalik loob, pero it is still coming from the Lord, no, whether God will grant them or not. At yun yung sinasabi dito ni Paul, that there is hope, and that hope may come or not, no? Kaya nga yun yung kanyang parang hope na maaaring itong mga taong ito ay tumanggap sa Panginoon at magising sa kanilang mga pag-iisip at sila'y magbalik sa loob sa Panginoon at makaalis dun sa yung parang bitag ng diablo na nandun na sila sa bitag na yan. At siguro somehow ang prayer ni Paul ay through the gentle instruction na ibibigay sa kanila ay ito'y maglilid sa kanila para malaman nila ang katotohanan at sila'y magbalik loob sa Panginoon, and because of that God will grant them repentance. So nandun yung pag-asa, no, that God may grant or not. So nasa Panginoon pa rin yon, no? Depende yon so anong magiging desisyon ng tao. Okay? So punta tayo sa question number 3. What two things does repentance lead to? Dito sa verses 25 to 26. Na ang isang tao pala kapag nagrepent, saan siya dadalhin nun? Kunyari, ako, nagrepent ako kay God. Ano ang magiging outcome nun? No? What does my repentance will lead me to? Okay, so sino gusto mag-answer dito? Dalawang bagay daw na idudulot ng repentance sa isang tao kapag siya'y nagbalik loob at nagsisi ng kanyang kasalanan. Saan siya dadalhin? What does repentance will lead that person? Pastor, Okay, Sister Maylene? sa 25 po, leading them to a knowledge of the truth. Okay. 26, Yes. Escape from the trap of the devil. Okay. So the knowledge of the truth, okay. And also they may escape the trap from the trap of the devil. Okay? Okay, so kung titingnan natin dito, sabi ko nga kanina, nandun yung pag-asa na ang isang taong maituturing na kaaway, no? Maaaring pwede nating ituring kaaway sila ng Panginoon kasi sabi nga natin, isang taong wala sa Panginoon ay maituturing na kaaway ng Diyos. Kasi nga pwede nating sabihin that they are opponents, no? But then although maiko-consider natin silang opponents, but then there is hope na itong mga taong ito ay makaalis doon sa bitag ng devil. And what is something for us to do is to gently instruct them. Yan sabi dito ni Paul. Dahil nandun yung pag-asa na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan na maglilid sa kanila saan? Una, ang sabi nga ni Sister Maylene, they may be led, these people may be led to the knowledge of the truth. Okay, now, when we talk about the knowledge of the truth, okay, let's see the answer here. The knowledge of the truth, and then escaping them from the snare or from the trap of the devil. Kaya tama yung sinabi mo, Sister Maylene. So, ito ang magdudulot sa tao kapag sila'y nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Una, ang mangyayari sa kanila, repentance will lead them to the knowledge of truth. Now, what do we mean knowledge of the truth? Ano bang ibig sabihin ng knowledge of the truth? Okay, anyone? Para lubos nating paintindihan, what do we mean the knowledge of the truth?
And what is truth? Anyone? Okay? Wala? Okay, when we talk about the knowledge of the truth, okay? Okay, di ba ang sabi ni Jesus Christ na bilang mga disciples, sabi niya sa gospel, okay, di ba may verse dito na sinabi si Lord that if you continue to my word, sabi ni Jesus Christ, kapag tayo raw nagpapatuloy sa kanyang mga salita, sabi niya, you will know the truth and the truth will set you free. Okay, ano yung tinutukoy ni Jesus Christ na truth doon? Yung kanyang mga ano? Salita. Yes, yung kanyang mga salita. Okay, di ba sabi niya, if you continue in my words, you will know the truth and the truth will set you free. It means to say, kapag magpapatuloy tayo daw sa kaalaman sa mga bagay na patungkol sa kanyang mga salita, malalaman daw natin ang katotohanan. So you will know the truth. So yun yung ibig sabihin ng knowledge of truth. Sa pamamagitan ng mga, you will know now everything about the truth. And what is the truth? The truth is about the Word of God. Di ba yun ang katotohanan? So ibig sabihin, when we talk about kapag tayo raw ay nagrepent, ito ay magdudulot sa atin ng kaalaman kung ano ba ang katotohanan. At ang katotohanan, isang salita ng Panginoon. No? We will come to know the truth. Magkakaroon tayo ng knowledge of truth kapag tayo daw ay nagsisi sa ating mga pagkakasala, sa ating pong mga kasalanan. No? At ito ay maglilid sa atin. Una, ang repentance daw ay magdudulot sa atin ng kaalaman ng ano ang katotohanan. At ang katotohanan ay ang salita ng Panginoon, no? Ang Biblia. So magkakaroon tayo ng kakayahan para maintindihan ang mga salita ng Panginoon. No? Dahil dati, bakit nung hindi tayo nagre-repent pa, bakit hindi natin malalaman ang katotohanan? Nung hindi pa tayo nagre-repent, nung hindi ka pa nagbalik loob sa Panginoon, hindi ka nagsisi ng kasalanan mo, may kakayahan ba tayo maintindihan ang katotohanan? Wala po. Wala. Okay, bakit wala tayong kakayahan maintindihan ang katotohanan noong mga panahon na hindi pa tayo nagbabalik loob, hindi pa tayo nagsisisi sa mga kasalanan natin? Bakit? Kasi pastor, hindi pa kami nagsasaliksik ng mga salita ng Panginoon. Hindi pa nagsasaliksik. Okay, ano pa? We're still in the darkness, Pastor. Okay, we are still in darkness. Okay, we are still in our sinfulness. No? Di ba sabi nga sa Bible, sabi nga sa book of Isaiah, no? Tayo ay parang spiritually blind, di ba? Pag sinabing spiritually blind, although nakakakita ka, pero pagdating sa mga katotohanan, pagdating sa mga bagay patungkol sa Diyos, bulag tayo lahat. Okay? Yun tayo noon. We are spiritually blind. Hindi lang spiritually blind, no? Pati yung ating pag-iisip, sabi doon, wala tayo talagang kakayahan na maintindihan ang kung ano ang katotohanan o yung anumang mga patungkol sa Panginoon, no? Kasi we are, sabi doon, spiritually discerned, no? Ibig sabihin, wala tayong kakayang maintindihan yung mga patungkol sa Diyos o yung mga patungkol sa kanyang salita. Kaya not only we are spiritually blind but also spiritually discerned, no? Hindi natin kayang intindihin yung mga bagay na yan kasi sarado yung ating pag-iisip, no? Kaya nga yun yung dinulot ng kasalanan sa buhay natin, no? Yung para bang naging bulag tayo sa katotohanan na hindi natin tinatanggap yun kasi hindi natin nakikita yon, no? Although nakakakita tayo nakedly, but then spiritually we are all blind, no? And even though gusto nating intindihin nito, hindi natin maintindihan because we are spiritually discerned. So dito, when ang isang tao kapag nagbalik loob siya, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, di ba? Ang sabi doon ni Lord that the Holy Spirit will be upon them, and it is the Holy Spirit who will teach us now to have the knowledge of the truth.
bubuksan ng Panginoon yung ating spiritual eyes. Kaya ngayon, makakakita tayo, no? At yung ating pag-iisip, ito ay bubuksan ng Panginoon. Kaya ngayon, we have now the mind of Christ, sabi ni Paul. So kaya na nating intindihin yung mga patungkol sa Panginoon. We can now understand the word of the Lord, no? Dahil sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, yan yung mga blessing na ang isang tao kapag nagrepent siya, it will lead him to the knowledge of the truth. Pangalawang blessing ng repentance, mga kapatid, sabi nga ni Sister Mylene dito, is that he will escape from the snare o yung trap of the devil. Na para bang sinasabi nito ni Paul, nandun na siya sa bitag, no? Naghihintay na lang kung ano mangyayari, para bang nahulog na siya dun sa trap ng devil dahil dun sa kanyang mga ginagawa. Kasi nga, they have been taken, sabi dito ni Paul, they have been taken captive by the devil to do his will. No, wala na silang kakayahan na alisin nila ang sarili nila doon bilang mga captive of Satan. Yung para bang habang buhay na kayo captive there doing the will of the devil, but it is only the repentance who can remove you, who can make you to escape that snare or trap of the devil. No? Sabi nga natin, it is God who will remove us from darkness into His marvelous light. So dito natin makikita that we have been made free from captivity. Captivity from whom? Captivity from Satan. Di ba? Hawak niya ang ating buhay dati, no? Dahil tayo ay sunod-sunuran sa kanyang mga pamamaraan. No? Tayo po ay kanyang mga captive at makakaalpas lang tayo dyan sa trap ng devil na yan o yung pagiging captive ng diablo sa atin kung tayo magbabalik loob sa Panginoon at tayo ay magsisisi ng ating mga kasalanan. Kaya nga, dito, dalawang bagay daw na magdudulot sa tao pagdating sa pagsisisi ng kanilang mga kasalanan at pagbabalik loob sa Panginoon ay malalaman daw nila ang katotohanan at hindi lang yon. Pangalawa, sila ay makakaalpas o makaalis dun sa bitag ng diablo kung saan nandun sila ngayon and they are being taken captive by the devil in doing his will. Okay? So, yun yung blessing na sinasabi dito ni Paul pagdating sa repentance. Okay? Now, let's proceed now to question number 6. Sabi dito, read Acts chapter 5 verse 31 and also Acts chapter 11 verse 18. So, binigyan tayo ng dalawang passage na naman. Ang question natin dito sa dalawang passage na ito is that, why do some people repent when they hear the gospel? Bakit daw may mga ilang tao daw na nagsisisi ng kanilang mga kasalanan kapag narinig nila ang ebanghelyo? So yung unang question. Pangalawang question, what blessings stated in these two verses? Ano daw mga blessing na sinasaad dito sa dalawang verses na ito na dulot ng repentance, no, that are accompanied by repentance. So dito makikita natin na may blessing ang repentance dito sa dalawang verses na ito. Ano daw yung mga blessing na yan sa Acts 5:31 at saka Acts 11:18. So punta muna tayo dun sa unang tingnan muna natin kung ano ba yung Acts chapter 5 muna. So let's go first to Acts chapter 5 verse 31. Okay? At ito po yung Acts 11:18 din, inilagay natin. So tingnan muna natin yung Acts 5:31 and then Acts 11:18. And then pupunta tayo sa unang question. So sa Acts 5:31, ito ang sinabi, God exalted him to his own right hand as Prince and Savior, that he might bring Israel to repentance and forgive their sins. Okay, so yun yung sinabi sa Acts 5:31. Sa Acts 11:18 naman, ang sinabi dito, when they heard this, they had no further objections and praised God, saying, so then, even to Gentiles, God has granted repentance that leads to life. Okay. Now, ang ating pong question, why do some people repent when they hear the gospel? Bakit may mga ilang tao daw na kapag narinig nila ang ebanghelyo, sila ay nagsisisi ng kanilang mga kasalanan? Bakit kaya? When they hear the gospel.
Because they Okay. are enlightened by the word of God, Pastor. Yes, Sister SP, because They are enlightened. When they hear the word of God, they are enlightened by the word of God. okay, They they are are already enlightened. Oh, yung Opo, parang nalaman na po nila yung katotohanan, kaya po nag-repent na po sila. okay, yes. No, that is one also that also we can see, no? Sa atin we can really testify that, no? Hindi lang maaaring nangyari sa buhay ninyo, pero yan ang din ang nakikita natin sa ibang tao, no? Kapag narinig nila yung ebanghelyo, yung nakarinig sila ng preaching about God, no? And then God has touched their heart, hindi po yung kanilang mga puso. Nandun yung parang, di ba, pag at the end of the service, no, nandun sila lumalapit sa altar, no, they are repenting, no, they are willing to repent, they are willing to na nagsisisi sila ng mga kasalanan nila, no, after hearing the gospel, no. So alam natin that makikita natin dito, unang-unang sinasabi natin is that repentance. Sabi, tingnan natin yung answer dito, no. What is the answer here? It means to say, some people repent because God grants them the will and the ability. No, yung para bang sinasabi natin dito, sila yung nagbabalik si Lord is because sabi mo nga, SP, na-enlighten sila nung salita ng Panginoon. And bakit sila na-enlighten? Is because it is God who grant them the will and the ability to repent. Ibig sabihin, iba yung kakayahan para sila itas ni Lord, yan ay gawa ng Diyos, no? Hindi natin kayang hipuin ang mga puso ng tao. Ang kailangan lang natin i-preach yung ebanghelyo sa kanila. Pero ang gawa ng Diyos naman, sila yung magkukumbik, sila yung mag-enlighten ng kanilang mga pag-iisip at puso. Kaya nga sometimes kapag na-enlighten na sila, no, nandun na yung sila lalapit sa Panginoon at magbabalik loob, no? At ang yung mga yan ay ang Diyos ang nagbibigay niyan, no? Yan ang gawa ng Diyos. Kumbaga sa siya yung nag-grant sa mga tao ng kanyang kalooban at ng kakayahan para sila ay makapag-repent. No? Kaya kung titingnan niyo, 'di ba, yun nga yung conviction eh. Yan yung gawa ng Holy Spirit. The Holy Spirit convicts a person of their sins. Kasi come to think of it, no? Kung wala yung Holy Spirit o wala yung aspect of God, I don't think na kunyari hindi kikilos ang Panginoon, no? Although sabi nga natin, no, kahit nandyan yung taong yan, kahit marinig niya yung ebanghelyo, kung hindi siya hihipuin ng Panginoon, I don't think na it will really cause him to repent or to come to the Lord. But then dahil ito ay itong taong ito nung narinig niya yung salita ng Panginoon, no? Sila ay nagbalik loob sa Panginoon is because we believe that it is God who touched them. Na yung enlightenment na yon ay galing sa Panginoon. Yan ay galing sa banal na Espiritu. Kaya nga ang ating prayer is that as we preach the word of the Lord, habang naririnig nila ang salita ng Panginoon, God will allow the Spirit or yung talang hihipuin sila ng Panginoon, na bibigyan sila ng kalooban ng Panginoon, ng kakayahan para sila ay magsisi ng kanilang mga kasalanan. Dahil sabi nga natin kanina, repentance comes from God, no? It comes from the Lord. So ang Diyos lang ang makakapag-grant ng repentance sa isang tao. Kaya nga, at paano niya ginagawa yon? Kailangan muna na marinig nila ang ebanghelyo, at kapag ito'y narinig nila, nandun yung kakayahan ng Panginoon na hipuin, ma-enlighten ang kanilang mga puso at isipan upang malaman nila ang katotohanan. Sabi nga natin kanina, they may have come the knowledge of the truth and that they may be set free from the snare, no, of the devil. Sabi natin kanina dun sa ating verse kanina sa 2 Timothy chapter 2. So dito makikita natin na nandun talaga ang kakayahan ng Panginoon para hipuin ng tao kapag sila'y nakakarinig ng ebanghelyo. So anong sinasabi dito? Ibig sabihin, dito natin makikita ang kahalagahan kung bakit natin dapat i-preach ang gospel. Kasi ito raw ang sabi doon, di ba, nung pinag-aralan natin sa lesson 1 ang gospel, sabi doon, the gospel is the power of God for salvation. So, kailangan nating i-preach ang gospel kasi yun daw ang kapangyarihan ng Diyos para magdulot ng kaligtasan. Kaya kapag walang preaching of the gospel,
paano maririnig ng mga tao para sila ay magkaroon ng kaligtasan kung walang magpipreach nun, kung wala silang maririnig na magtuturo ng gospel. Kaya nga sabi natin kanina, no, yun yung sinasabi ni Paul kay Timothy, na kailangan pa rin na i-gently instruct ninyo kahit ito'y mga maituturing ng makaaway sila, na maaring sila'y hipuin ng Panginoon at sila ay sila'y magbalik loob at sila ay magsisi ng kanilang mga kasalanan. So ibig sabihin, God has that kind of power to grant salvation to those people who will hear the gospel. And that's why mai-explain natin kanina, sabi nga ni Sister SP, kapag nakakarinig sila ng salita ng Panginoon at nandun yung paghipo ng Banal na Espiritu sa kanila, talaga makikita natin na talagang nandun yung God will grant them the ability for them to repent of their sins. Kasi yung repentance is not only coming from the Lord, but it is God who can give repentance, no? Yung makapaglilid sa isang tao para siya ay magsisi ng kasalanan dahil nandun yung conviction ng Banal na Espiritu. They are being convicted of their sins. At kapag na-convict sila ng kanilang mga kasalanan, dulot ng ebanghelyo na kanilang narinig, ito ang nagdadala sa kanila upang magbalik loob sa Panginoon at magsisi sa kanilang mga pagkakasala. So nakita natin yon, no, dito sa verse na yon, dito sa ating pong verse. Okay, let's go now to question number 2. What blessings stated in these two verses are accompanied by repentance? Ano daw yung mga blessings na mangyayari when there is repentance based on these two passages? Or sa unang verse po. Okay? Sa unang verse po, forgive their sins. And then sa second, the repentance that leads to life. Okay. Okay, so tama yun, no? So sa Acts chapter 5 verse 31, there will be the blessing of forgiveness of sin and also the blessing of life. Okay, sa Acts chapter 5 verse 31, sabi dito, the blessing, if a person will come to repentance, there will be the blessing of the forgiveness of sin. Sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Kasi without repentance, there will be no forgiveness of sin. Sabi nga natin dun sa mga nakaraang previous lesson natin, no? Kaya makikita natin bakit kinakailangan talaga ang repentance. Because without repentance, there is no forgiveness of sins. Dahil yan ang blessing ng repentance. Forgiveness only will happen if a person will come to repentance. Kaya dito sa Acts chapter 5 verse 31, ang sinasabi dito, God exalted him. Ang tinutukoy na him dito si Jesus Christ, no? Yung para bang inilukluk si Kristo ng ating Panginoon Diyos on his right hand as being Prince and Savior. Hindi lang siya yung Prince, talking about Jesus Christ, but he is also the Savior. And because he is the Savior, there is also possibility that he might, no, the word might there, that he might bring, no, at ang intention dito is that the people of Israel might be brought by the Lord to repentance, and from that repentance they will be forgiven of their sins. So dito makikita natin na ang blessing ng repentance dito is yung forgiveness of their sins. It is the fruit of repentance. For a person who will repent, he will be forgiven of their sins. Okay, dito naman sa Acts 11:18, makikita natin, hindi lang kapag ako'y nagbalik loob sa Panginoon at nagsisi ako ng aking mga kasalanan, ako'y patatawarin ng Panginoon sa aking mga kasalanan. Hindi lang yun yung blessing. That repentance will lead me to life. Okay? So, dito, sabi dito, when they heard this, they had no further objection and praise God. Nung narinig nila yung salita ng Panginoon na ipinahayag sa kanila, no, wala na silang mga further na katanungan o anumang mga bagay, kundi sila'y nagpuri sa Panginoon. At ang sinabi nila, so then even to Gentiles God has granted repentance that leads to life. Ibig sabihin, it is God who will grant repentance, no? Sabi nga natin, galing ang repentance sa Panginoon, hindi lang galing yan sa Panginoon, kundi
ang Diyos daw ang nagbibigay, yung salitang grant, no? Siya ay nagbibigay ng repentance, at itong repentance na ito na hindi lang magdudulot ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, ito ay magdudulot sa kanila at ito ay magdilid sa kanila sa buhay. Okay, now, bakit ganoon, no? Ibig sabihin ba kapag ang isang taong makasalanan, hindi pa siya nagbabalik loob sa Panginoon, hindi pa siya nagsisisi, wala ba siyang buhay? How do you explain that? Okay? How do you explain that? Yon. Kunyari, nung mga panahon na hindi pa, okay, let's go back to our old life. Nung mga panahon hindi tayo nakakakilala pa kay Lord, no? Hindi pa tayo nagbabalik loob, hindi pa tayo nagsisisi, hindi pa natin tinanggap si Jesus Christ. Maituturing ba natin noon na may buhay tayo nung mga panahon na yon? Wala, Pastor. We are Okay. spiritually dead, Pastor. Okay, we are all spiritually dead. Okay, para nga tayong zombie. Yung parang buhay ka physically, pero spiritually, we are all dead. Lahat tayo patay, mga kapatid. Patay lahat patungkol sa Diyos. Wala tayong kakayahan umabot sa Diyos because we are all spiritually dead. We have no means to pray. We cannot really come to the Lord because sabi nga wala tayo. We are all separated. Sabi nga we are all separated from God in those times. So kahit maituturing tayong buhay noong mga panahon noon, buhay is because humihinga tayo, no, parang talagang buhay na buhay tayo physically, pero hindi dito sinasabing life dito ay yung physical life, no? But when we talk about life here na ibinibigay dito is that it is the spiritual life, no? God will lead you talaga when it comes to your life spiritually, no? Yung sabi nga, we were dead into sin but we are made alive in Christ. Yung pang sabi nga natin, binuhay tayong muli yung ating espiritu. Nabuhay na muli yung ating patay na espiritu dati. Kaya ito ay nagdulot ng buhay sa atin. No, we can say that we have now life. Now, itong life na itong sinasabi dito sa Acts 11:18, itong buhay na ito hindi lang po when it comes to spiritual, okay? It can also result to a life that is so abundant. Di ba sabi nga ni Jesus Christ, I have come so that you may have life that is abundant. No? Yung para bang buhay na talagang abundant. When we talk about abundant life, hindi lang ito yung para bang punong-puno ng blessing. Pero ang sinasabi ditong abundant life dito is that even though na para bang sometimes na wala tayong makain or sometimes nandun yung para bang kulang yung mga means natin sa buhay, but then even though na para bang maituturing natin na para bang we are not complete at that moment of our lives, maituturing pa rin na it is an abundant life, no? Na ito yung para bang maituturing natin na talagang, kasi yung pag sinabi nating abundant life, hindi lang ito in terms of material blessing. Hindi lang yun sinutukoy din ni Lord. No? Kasi kung yun lang ang tinutukoy ni Lord that we will have abundant life in terms of blessing, paano na kung wala tayong mga blessing, no? So it means to say, the life that Jesus Christ gave us is an abundant life, hindi lang po in terms of material blessing, kundi it is really a life na talagang it is into the full. Na para bang punong-puno ka ng kapayapaan, punong-puno ka ng kagalakan sa buhay mo kahit dumadanas ka ng mga pagsubok o ano-ano mga problema, is because alam natin na kasama natin ng Diyos, no? Tayo pa rin ay nandun it can still be considered an abundant life because it is God who is taking care of us, no? At dito, hindi lang abundant life but also tinatawag nating eternal life, no? Yung eternal life, yung buhay na walang hanggan. Pag sinabi nating buhay na walang hanggan, ang understanding ng ibang tao, kailangan na yan daw eternal life will happen when you die. Okay, so hindi. Kahit tayo'y buhay ngayon, nararanasan na natin yung buhay na walang hanggan, no? Hindi ito yung life after death. No, ibig sabihin, ito raw yung buhay na
tayo'y bubuhayin ng Panginoon, kapag tayo namatay, and mararanasan natin yung buhay nung wala ng kamatayan. But that does not happen when we die. Ngayon pa lang, kapatid, na tayo ay nasa Panginoon na, we are now already experiencing eternal life. No? Na kahit tayo mamatay physically, that life will continue because that's the promise of the Lord. No? It will always lead us into life spiritually. So yung life dito, lahat-lahat na. Spiritual, physical, nandyan, no? Nandyan ang lahat, no? Lahat-lahat, yung the fullness of life. Kompleto, yung complete, yung life to the full, yun yung sinasabi dito ni Lord. So, kaya ang isang tao na wala sa Panginoon, na hindi nagsisisi ng kanilang mga kasalanan, yung nararanasan nilang life sa buhay nila is not really complete at all. But that person will only experience the fullness of life if that person will be granted repentance by God. Na ang Panginoon lang ang makapagdudulot ng buhay na yan. At ang buhay na yan ay mapapasa atin kapag tayo daw ay nagbalik loob sa Panginoon, nagsisi ng ating mga kasalanan. And that is what this Acts 11:18. So, two blessings of repentance, it will lead us into forgiveness of sin. No? Iyon yung unang blessing. Pangalawang blessing ng repentance is that it will lead us into life. Life that is full. Okay? Now, let's go now. We still have 15 minutes to go. Let's go now to 2 Corinthians chapter 7 verse 8 to 10. And then ang dalawang question natin dito patungkol sa repentance, is it possible to have a false repentance? It's posible ba na magkaroon tayo ng hindi totoo, ay para bang not really true repentance or false repentance? Posible ba yon? Pangalawa, what does Paul say the sorrow of the world leads to? Okay, tingnan natin itong yung passage na ito. 2 Corinthians 7 verse 8 to 10. Sa NIV, ang sabi dito, even if I cause you sorrow by my letter, I do not regret it. Though I did regret it, I see that my letter hurt you, but only for a little while. Yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. For you became sorrowful as God intended, and so were not harmed in any way by us. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Okay? Now, dito ang unang question natin, is it possible to have a false repentance? Posible ba na magkaroon ng false repentance ang isang tao? Possible siguro, Pastor. Okay? Bakit? Bakit it is possible to have false repentance? Kasi kung inuulit-ulit yung kasalanan, yun kaya fake yung pagre-repent niya. Okay? Yes. That's also true, no? Talagang sabi nga natin, di ba sabi nga natin ang repentance dapat merong change of heart, may change of mind, merong change of action. Yun yung palatandaan. No? Kaya nga, makikita natin dito, mababalidate, ma-evaluate natin kung talagang isang tao nagkaroon ng true repentance kasi merong manifestation sa gawa, sa mga nangyayari sa buhay niya. Kasi bago yung puso, bago yung isipan, di ba? Yeah. So, merong manifestation yon, merong yung nakikita yon, may demonstration yon, ng transformation. So, dito makikita natin na it can also, there is possibility na isang tao ay nagsisi, pero it cannot be, but can be considered that it is not really true repentance at all. So, Pag hindi mula sa puso, Pastor. yes, Tamari. Kung wala Pag hindi sa, po mula sa puso, okay, ang yes. pagsisisi. Makikita Yes. naman po yun kasi makikita rin sa action, sa buhay ng isang tao kapag kahit sabi mo nagsisi na ako pero makikita sa buhay mo, sa ginagawa mo. So, hindi nga po pwedeng magsinungaling kasi Yeah, tama yun. That's really true, no? Kaya nga sabi nga natin, we all agree that there's possibility
that a person, although that person will repent, it may happen, or it may also be possible that it is not really true repentance at all. Okay? Now, yes, ang sagot natin dito, there is a sorrow of the world that does not lead to salvation according to verse 10. Di ba ang repentance is godly sorrow? Para bang sorrow? Yung para bang nandun yung guilt mo Malungkutan. o malungkot ka dahil meron kang nagawang hindi tama. Okay, so yung para bang nakukumbik ka, guilty ka, yun yung feeling nung nung sorrow, yung parang guilty ka, or para bang nandun yung very strong conviction, no? Nandun yung sorrow. Now, dalawang sorrow ang binabanggit dito ni Paul, isang godly sorrow tsaka isang worldly sorrow. Godly sorrow. Okay, so yung worldly sorrow, it may be somehow you are sorrowful of something that you had done, but it will not lead you into salvation, but it will bring death still. Okay? Yung para bang, for example, di ba? For example, yung iba kasi yung godly sorrow eh. Yung it is para bang God is convicting you and there is this guilt because of what you had done to God and because of your sinful life and because of your sinfulness. Nung ikaw hinipo ng Panginoon, talagang nandun yung godly sorrow, no? Di ba? Yung iba umiiyak pa habang talagang nagbabalik loob, sila ay lumuluha, humihingi ng tawad sa Panginoon. And that is what sorrow brings, no? Because that's the work of God. That's the work of the Holy Spirit. Kaya yung godly sorrow, that's the true repentance, no? And that repentance coming from God will always lead to salvation. Meron naman din and sabi dito, that leaves no regret. But there's also a kind of repentance that is not from God, and that is from the world, no? And it will not lead to salvation, sabi dito sa verse 10, but it will bring death. Okay, yung para bang ito ay parang hindi talaga tunay na repentance, no? At yun yung makikita natin dito sa sinasabi ni Paul dito, that there's a possibility daw that the sorrow of the world dito, yung tinatawag nating false repentance. Yung false repentance dito, yung sorrow of the world, no? And it will not really lead a person into salvation according to verse 10, but it will lead him to death. Okay, so yun yung para bang sinasabi dito. Okay, so dito para bang binibigyan lang ng pansin dito ni Paul in this passage that there are two sorrow, and that is godly sorrow, and it is brought by what? Brought by the word of the Lord. Sabi nga natin kanina, nung narinig nila ang salita ng Panginoon, God convicted them to the Holy Spirit, and then nandun yung enlightenment, sabi nga ni Sister SP, the Holy Spirit, that's why they were brought by the Lord into repentance, no? So nandun yung hearing the word God, at dahil narinig nila yung mga salita. Kaya nga dito sinasabi dito ni Paul, even if I cause you sorrow by my letter, I do not regret it. He did not regret, even though di ba yung kanyang mga letter dito sa Corinto, nandun yung he always in his letter Paul is continuously encouraging them. Yung hindi lang tinuturuan sila ni Paul itong mga believers sa Corinth, kundi nire-rebuke din sila ni Paul, no, sa kanilang mga maling gawa. And I do not regret it, although I see that my letter hurt you, kasi but only for a while, yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. No, yung para bang iba yung sorry, iba yung repentance eh. Okay, meron yung, di ba sabi nga natin yung mga unang nung define natin yung repentance, hindi lang yung para bang you will be sorry pero walang change of everything. Hindi ka pang ang repentance kasi hindi lang yung parang you feel sorry about what you had done eh. Kulang yun eh. So sabi ni Paul dito, although you were made sorry, but it led you to repentance. No? So yung worldly
sorrow, it will make you sorry lang, but it will not lead you to repentance. Yun yung tinatawag na worldly sorrow. Pag worldly sorrow, you feel the same, you are so sorry about what you had done, pero hindi ito yung magdudulot ng repentance. Yung namang godly sorrow, ito yung talagang sabi nga natin, hindi lang ito sorry, kundi talagang nandun yung what repentance is all about, no? It will convict us, na nandun yung sense ng guilt mo, di ba? Nandun yung talagang nagsisisi ka ng mga kasalanan mo, yung parang tinatalikdan mo na yon at gusto nang bumalik sa Panginoon. So that is what, when we talk about, that is what godly sorrow, yung tinatawag nating it is from God, na talagang itong godly sorrow na ito, it is something that will bring us repentance, and this repentance will lead us into salvation. Okay, so that is what Paul was trying to say, that there is possibility that parang sorry ka lang sa nagawa mo, pero that sorry is not enough. But that sorry should lead you to repent. It is possible that you are sorry about what you had done, but you are not repenting of it. Magkaiba yun. No? Yung worldly sorrow, parang sorry ka lang, pero hindi nagre-repent. Ang iba yung godly sorrow. It will cause you to repent of what you had done. So, magkaiba yon, no? May pagkakaiba yung sorry when it comes to repent. So, there's a big difference about that. Okay, so let's go to question number 2. What does Paul say the sorrow of the world leads? No, linaw-linaw naman, no, yung ating answer dito. Ito ay magdudulot Brings to ng death. kamatayan. Okay, the sorrow of the world will always lead to death. Kasi yung sorrow of the world, yung para bang ikukumbik ka lang na mali ang ginawa mo, so you are just sorry about what you had done, and that is not complete, no? Hindi lang yung parang you are so sorry about it, and don't expect that it will lead you, no? Because you have to be sorry. Yes, that's true. That's part of it. But out of that, it will lead you to turn to God, no? It will lead you to yung para bang, di ba, kahit di pa posible na parang kahit sorry, you feel sorry of what you had done, walang kasiguraduhan yon na hindi ka na uli babalik doon sa ginagawa mo. Okay, sorry ka ngayon sa ginawa mo, pero walang kasiguraduhan yon na hindi mo nagagawin yon. Kaya nga yung ibang tao, sorry lang ng sorry, di ba? Ulit ng ulit lang yung ginagawa nila, pero sorry lang sila ng sorry, pero walang pagbabago. So yun, kahit merong ganong klaseng sorrow, but that will lead you still to death, sabi ni Paul. But what is true repentance is a godly sorrow na hindi ka lang sorry sa nararamdaman mo, but that will lead you not to do anymore what you are doing. So nandun yung change of heart, nandun yung change of the mind, and change of action. So nandun yung talagang merong pagbabago na hindi tatalikdan mo na yung ginagawa mo and you will turn to God. So there's a big difference there. So it is possible nga na talagang gano'n ang nangyayari. Kaya that explain na maraming Kristiyano na para bang they feel sorry about everything, pero hanggang sorry lang sila. They are convicted of it, but wala silang intensyon na baguhin talaga totally ang kanilang buhay. Wala silang intensyon na talagang ialisin ng kanilang mga sarili doon sa mga kung saan sila naroon. Kaya that explain na lagi lang ulit ng ulit yung kanilang ginagawa. But they are feeling sorry always from time to time about it. So that will always lead us. That still will lead us into death. Yun yung sinasabi dito ni Paul. Okay, so yun yung sinasabi niya. Okay, let's go to 8. Siguro tapusin na natin ito. Let's go to question number 8. Read Matthew 27 verses 3 to 5. No? And then ang question natin, how was Judas' remorse different from gospel repentance that leads to life? Di ba alam natin nung si Judas nagsisi siya, di ba? And to the point na nagbikti siya doon sa nagawa niya kay Jesus Christ, okay? So dito, ano raw ang kaibahan noon nung remorse ni Judas from the gospel repentance that will lead to life? Okay, what was missing in his repentance? Ano yung kulang sa repentance ni Judas? Although dito sa verses na ito, okay? Tingnan nga natin itong verse na ito. Okay? Sabi dito, when Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse
and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. I have seen, sabi niya, for I have betrayed innocent blood. What is that to us? Sabi, they replied, that's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hung himself. So dito, ang sabi dito, nung nakita daw ni Judas, nung na-realize niya na binitray niya si Jesus Christ, at nung nakita niya si Jesus na naghihirap, no, he was being condemned dahil siya yung nagkanulo sa kanya. Come to think, ikaw yung nagkanulo kay Lord, tapos nakikita mo na parang he's being condemned, talagang nakumbik siya nung kanyang ginawa, no? At nandoon, he was says, sabi dito sa word, no? Na he was says with remorse. Yung remorse dito, yung para bang he is feeling so sorry about what he has done. And then because he was so sorry about what he has done, pumunta siya uli dun sa mga priests at mga elders na gusto na niyang ibalik yung 30 pieces of silver. At ang sinabi niya, I have sinned. Inamin niya yung kanyang kasalanan. At ang kasalanan niya is he has betrayed innocent blood. So anong sabi sa kanya? What is that to us? Sabi nung mga priests, it's your responsibility. You are accountable to it. Wala kaming kinalaman diyan, no? So it is you who betrayed the Lord and who betray your Lord, and then tinanggap mo itong money. So it is your responsibility. Ibig sabihin, responsibility niya, accountable ka diyan. Wala kaming kinalaman niya. So Judas, tinapon niya yung pera, yung 30 pieces of silver in the temple at umalis siya, and then he went away and then binikti niya yung kanyang sarili. Okay, he hung himself. Okay, so here, nakita natin, how was Judas' remorse different from gospel repentance that leads to life? Diba, sabi nga natin kanina, no, dun sa Acts, isa sa mga blessing ng repentance, it will lead you not only to the forgiveness of sin, but second doon is that it will lead you to life. Okay? Now, ano ang pagkakaiba nung remorse ni Judas dun sa tunay na repentance that will lead to life? Nagsisi ba rin dito si Judas? Di ba? Nagsisi rin naman siya, di ba? Pastor Dami ako. niya yung kanyang kasalanan. So, anong kulang kay dito? Ako, Pastor. Okay, sige. Hindi po siya humingi ng kapatawaran. He did Okay, not ask for this- forgiveness. Okay? So, okay? So, that he did not ask for forgiveness. Forgiveness. Mhm. He killed himself, Pastor, which means more sin because he killed himself. Okay, it is also when you hang yourself and kill yourself, it is also considered a sin. Okay, what else? Nag-guilty siya, Pastor, sa ginawa niya. Sister Christy, okay, guilty siya sa kanyang ginawa. Okay, He did Nagkaroon not po siya turn ng to worldly God. sorrow lang po, Pastor. yeah, Sister Ah, SB. Yung na-feel guilty siya, nagkaroon lang po siya ng worldly sorrow lang po, Pastor. Kasi Okay. po kung godly sorrow po siya, Pastor, hindi po siya nagpakamatay. Mhm. Nagpakamatay Okay. lang po siya siguro po sa kahihiyan, parang ganun. Okay. Worldly Okay. sorrow. Yeah. So tama yung mga sinabi nyo, no? There's yun yung parang nakikita natin dito when it comes to Judas, no, when he was, kasi kung makikita natin dito, nandun yung remorse, tapos nandun sinuli niya yung 30 pieces of gold, silver, then inamin niya that he has sinned. I have sinned, sabi niya. Inamin niya na he betrayed the Lord, and then what else? And then after that, he hung himself. Okay? So, tama lahat yung sinabi niyo, no? His repentance led only to despair rather than to faith in Christ who bore our sins, no? Yung para bang yung repentance, although it is be considered as repentance talaga, but that did not lead him to life. Kasi tama yung sinabi niyo, bakit mo kikitilin yung buhay mo? If that is true repentance, that will lead him to life. Pero it cost him death, eh. No, he hung himself. So I think this is not really true repentance at all, no? It's because his repentance led him only to become despair, no? Para na despair siya.
Although nagsisi siya dahil, kaya lang yung pagsisisi niya, parang tingin niya hindi enough yon, na para tingin niya parang mabayaran niya yung kasalanan niya, kailangan kitilin niya yung buhay niya. Yung para bang yan ang mentality ng tao ngayon, di ba? Kailangan magpenitensya pa, paduguin yung likod, ipako sa cross para lang mapatawad sila. Na para bang kulang yung pagsisisi nila, na para bang hindi enough yung humingi ako ng sorry kay Lord, pero kailangan ipako ko yung sarili ko, magpakahirap muna ako para ako yung mapatawad. Yung para bang kay Judas, kulang yung kanyang nafi-feel na sorry, na kulang yung kanyang repentance, na nag-lead pa yon on further despair, and because of that despair, that lead him to kill himself. Na para bang nakita niya na wala nang dahilan para mabuhay siya, no? Kahit nagsisi siya, inamin niya yung kasalanan niya, but that is not what true repentance at all, no? Rather, he should have put her faith in Christ. Kaya nga ibig sabihin, noong pa man, makikita ninyo, no? Noong pa man, bago pa pinagkaluno ni Judas si Jesus, noong pa man, sinasabi na niya sa 12 disciples that he will be given to the religious leaders, and he will die, and he will rise after 3 days into life. So hindi pa yung nagkakanulo. So ibig sabihin dito sinasabi na ni Lord na talagang siya'y mamamatay. No, at sabi nga natin, and he will die to save mankind from their sins, no? Or he will bore the sins of mankind, even the sins of Judas, even the sin of Peter. Even, di ba si Peter nga he denied the Lord, okay? Now come to think, bakit si Peter hindi siya that's the same thing, no? Pwede nating consider yung ginawa ni Judas is the same thing as what Peter did, because he denied also the Lord 3 times. Hindi yon parang kakaiba sa ginawa ni Judas, although si Judas pinagkanulo niya, parang ganun din pinagkanulo niya rin si Lord to the sense na he denied the Lord. Okay, but then bakit nakagawa man si Peter ng ganon, he was so sorry about it, pero hindi siya nagpakamatay. No, hindi siya kinitil ang buhay niya to the point that later on makikita natin dito that lead him, no? Nakita natin yung buhay ni Peter after that. No, may pagkakaiba yung repentance when it comes to Peter, when it comes to Judas, because although Judas repented of his sins, that did not lead him to have faith in the Lord, but it led him to much more despair, and that despair, dahil nandun yung sorrow, sabi nga kanina, no, that led him to kill himself. At makikita natin doon talagang it is not really the kind of repentance, yung kanyang remorse or yung kanyang kind of repentance, it did not lead him to life, but it lead him to death. And that, sabi nga natin kanina, sabi nga ni SP, worldly sorrow will lead to death, and also godly sorrow will lead us into true repentance that will bring salvation and that will lead them to life. So iba yung repentance na ginawa ni Judas. It is not really true repentance at all. If it is not true repentance, then it is just a worldly sorrow or worldly repentance yung kanya. Okay? Now, let's go to the question 2. What was missing in his repentance? Ano yung kulang dun sa kanyang repentance? Godly repentance. Okay, Godly sorrow. godly sorrow. Okay? Opo. There's missing. Okay? And what is missing here is also yung hindi lang godly sorrow, mga kapatid, kundi faith in Christ Faith is in missing Christ. Yeah. in repentance. Kasi di ba pag ikaw ay nagsisi sa Panginoon of your sins, nandun yung nananalig ka na patatawarin ka dahil sa nagawa mo, nagsisisi ka, nandun naman yung pananalig mo
Pananampalataya sa Panginoon dahil nagsisi ka, nandun yung pananalig mo na patatawarin ka ng Panginoon. So yun, that is what faith in Christ means, no? Yung nagsisi ka, but there is also the aspect of putting your faith in the Lord because He bore your sins. Kaya dahil nagsisi ka, patatawarin ka naman ni Lord, no? So yun yung faith in Christ. So there is no such thing in Judas. Okay, nagsisi siya, pero it does not lead him into, hindi niya pinairan yung kanyang faith in the Lord. Hindi na naig yung pananalig niya kay Kristo to the point, kasi kung siya'y nananalig kay Kristo, hindi niya kailangan kitilin ang buhay niya. Hindi niya dapat ginawa yon. Dahil, come to think, kung genuine naman ang kanyang repentance, sino ba ang Panginoon na hindi kaya siyang patawarin kahit pinagkanulusyan niya ang Panginoon? Di ba? Kung talagang isang tao ay magbabalik sa loob sa Panginoon, kahit anong nagawa mo sa Diyos, ikaw ay talagang patatawarin naman ng Panginoon. So, kulang yung aspect ng repentance niya kasi walang faith. Di ba? Sabi nga natin kanina, there are two aspects for a person to be saved: repentance and faith. Kaya nga yan yung pinag-aaralan natin sa lesson 2. Although nandito pa lang tayo sa repentance, mga kapatid, doon sa second part nito, doon natin makikita yung faith. Kasi yung repentance and faith, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. That will cause a person to also to bring himself to the presence of God so that he may be saved. Yan yung hinahanap ng Panginoon sa isang tao. Bago siya kasihan ng Panginoon, bago siya pagharian ng Panginoon para siya ay maligtas, dapat nandun yung repentance at nandun din yung pananalig niya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kung dahil nandun yung pananalig niya, naninalig siya na siya'y patatawarin sa kanyang mga kasalanan. So if our sorrow for sin does not lead us to trust in Christ for forgiveness, it is not gospel repentance. Kapag yung sorrow daw natin sa ating mga nagawang kasalanan, hindi ito nagdala sa iyo para pagtiwalaan mo na ikaw ay patatawarin ni Kristo Jesus. Yun ay kulang. Hindi ito yung gospel repentance. Parang you become sorry only of your sin. To the point that because you ask forgiveness, now you become sorry of your sin, parang napipil mo na talagang grabe yung nagawa mo. Parang hindi pa rin enough yung ginawa mo, nagsisi ka. To the point na kailangan mong kitilin ang buhay mo para ipakita mo talagang nagsisisi ka. Hindi mo na kailangan gawin yun to prove that. Ang kailangan mo lang, manalig ka lang daw. Dahil nagawa mo yon, nagsisi ka, pero pananaligan mo ang Panginoon na dahil ikaw ay sinusuko mo na ang sarili mo sa Panginoon, manalig ka na patatawarin ka ng Panginoon. Dahil yun naman talaga ang dahilan bakit siya napako sa krus, para may kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. And that is what gospel repentance is all about, no? So yun po yung sinasabi dito. Okay? Now, I believe we will end on this. I think we don't have any more, I think, based on this. That's the end of our question number 8 regarding repentance. So next Wednesday, start studying about faith. Dito natin nakita na hindi lang repentance ang hinihingi ng Panginoon. Kapag tayo magbabalik loob, nandun yung faith natin kay Jesus Christ. So, what is faith? Tingnan natin lahat yan next meeting, sa ating meeting sa Wednesday. Start answering your manual, yung second part, and that is about faith. May mga question dyan, start answering it, and we will discuss that next Wednesday. Okay, so may mga question ba before I pray? Let me just stop this. Kung wala na, we will just end now into prayer.